Hello! Kumusta naman kayo guys? Sana okay kayo. Ako okay naman ako. And masasabi ko na I had a very good sleep. Yung matagal ko nang hinihintay na tuloy-tuloy na pagtulog, maagang pagtulog, payapa, tahimik, inagawa ko na ngayon. And as you can see, yung background ko ngayon, nasa malayo akong lugar, wala ako ngayon sa Pilipinas. So, may mga inaasikaso lang tayo dito and kasama na rin yung pagpapahinga, pagdi-detox and everything. Kaya nag-deactivate din muna ako para makapagpahinga talaga. Pero aalis kami ngayon at bago kami umalis, may gusto lang muna sana akong i-share. So, hindi ako sure kung big deal ba to or wala lang to sa inyo. Pero sa akin kasi, big deal siya. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo yung mga pinagkakaabalahan ko nitong mga nakaraan. And it started last year. Nakwento ko naman sa inyo na last year, yun yung pinaka malala or yun yung worst na pinagdaanan ko sa aking mental health. As you all know naman, na-share ko na meron akong ADHD and yun yung reason kung bakit wala ako lagi sa focus. Kung bakit parang feeling nyo, lutang ako, tulala ako. Pero may iba na pala talaga akong iniisip kasi sabay-sabay siya sa utak ko. Yun din yung reason bakit ako makakalimutin. And meron din akong anxiety and PTSD. So anyways, nasa vlog ko naman na yan, hindi ko na i-explain pa. So right now, iba naman yung ibabalita ko sa inyo. Actually, nung nangyari ngayon last year, sobrang down ko noon, tapos nagkasakit pa ako. And I feel like, yung feeling na no one is around you, na-realize ko din na at the end of the day, it's always you. Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo at kakampi mo pa rin talaga ang sarili mo. So, nung time na yon, nag-decide ako na anong pwede kong gawin para matulungan ko yung sarili ko. Anong pwede kong i-explore, anong pwede kong i-improve, paano ko pa mas makikilala yung sarili ko. So, nabanggit ko na rin naman yata na parang pinlano ko ding mag-aral. So, yun na nga. That's when it started. Nag-decide ako na mag-aaral ako para medyo makatulong siya sa akin, do something new, and baka mas maintindihan ko yung mga bagay-bagay. So, nag-aral ako. At ito yung sikreto na hindi ko sinasabi, kaya medyo hindi rin ako active sa social media, kasi nakafocus ako dito. Parang ayoko ng ibang gulo sa utak ko, kasi gusto ko pag may ginawa ko isang bagay, matapos ko siya at ma-achieve ko siya. Pero matagal, bago ko natapos to, kasi may mga moments na gusto ko nang sumuko, may mga moments na nahihirapan talaga ako, may mga moments na na-realize ko na hindi pala siya ganun kadaling aralin. Ano pala siya? Science pala siya. So, saludo ko sa mga nag-aral nito. Hindi ito degree, it's just a short course, pero it helps sa akin. And isang malaking achievement para sa akin, accomplishment, kaya gusto ko siyang i-share sa inyo. So, this is it! Finally, gusto ko lang ipakita sa inyo. Ma-inspire ko rin yung iba na may pwede kayong gawin para matulungan yung sarili nyo. And kapag nakakaramdam kayo minsan ng lost or feeling nyo wala ng pag-asa, may mga bagay pala na pwede pang magawa. So, here it is. Charan! So, ito yung certificate ko. So, nag-take ako ng short course ng The Psychology of Emotions sa University of Cambridge. So, ito na siya. And then, after nun, pinuloy ko siya. Yung isa kong certificate. Kumuha din ako ng, charan! Creating Behavioral Change sa Wesleyan University. So, dalawa siya! I'm so excited. So, ayun lang. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo. Ang sarap pala ng pakiramdam na may nagagawa kang accomplishment for yourself. And etong short course na to, nakatulong siya sa akin para mas makilala ko yung sarili ko, mas maintindihan ko yung emotions. But this doesn't mean na sobrang galing ko na or na alam ko na lahat. No. Of course, tulong lang talaga to. Ikaw pa rin naman din makakatulong sa sarili mo. So, I think malaking tulong din to, kaya ako siya ginawa. Kasi, di ba, nag-a-advise ako sa radyo, isa yun sa trabaho natin. So, mahirap din minsan na makakabasa ka ng mga judgments and comments na mali yung advice mo, dapat hindi ganyan, ganyan. Of course, tao lang ako, and hindi naman laging perfect yung advice na nabibigay ko. But, with this, I am able to understand more people and understand their emotions. Kaya ito talaga yung kinuha ko about emotions. And sometimes, ako din, hindi ko rin nakokontrol yung emotions ko. Para at least, kahit paano, maiangat ko naman yung sarili ko na, hindi lang yan basta-basta nag-a-advise, kahit paano nag-aaral yan. Alam mo yun, yung ganun. Marami din ako natutunan. Hindi ko lahat ma-share sa inyo, pero isa sa mga
natutunan ko sa pag-aaral kong ito is yung emotional intelligence. Na mahalaga pala talaga ang emotional intelligence. Of course, IQ and EQ, pareho silang importante, pero mas tumatagal ang emotional intelligence. So kahit mataas, may airplane. So isa sa mga natutunan ko na kahit mataas yung IQ mo, kung hindi ka naman marunong makisama, magpigil ng galit, or umunawa ng feelings ng iba, hihirapan ka talagang magtagumpay in any relationships or kahit sa workplace. So, importante din siya sa workplace. And according to studies, ang EQ ay mas malakas na predictor ng tagumpay sa buhay at saka sa trabaho. And of course, kahit sa personal na buhay kesa sa IQ. Kasi sa trabaho, di ba, kailangan ng teamwork, empathy, and communication skills. So, kapag mataas yung EQ mo, kahit paano mo ma-manage mo yung stress, matututo ka ng pagpapatawad, pagbabago, and of course, natakal din natin yung emotional empathy, which is very, very important talaga. Diba, alam niyo naman nowadays, lagi sa Facebook yung narcissist, emotional intelligence, emotional empathy, yung mga ganyan. So, isa rin sa natakal ko yung mahirap magsabi na ang isang tao ay narcissist based lang sa napansin mo. Pero kapag halimbawa, 3 tao na yung nagsabi na malalapit dun sa taong yon, na nagsabi parang ganyan ka, parang narcissist ka, or may narcissistic behavior ka, it's more likely to be correct. Kumbaga parang mas mataas yung possibility na baka nga, kasi 3 tao na eh. Kailangan mo lang ng even 3 people na magsabi na parang may something wrong sa'yo. So yun lang, isa siya sa mga natutunan ko lang, and magkaiba din yung narcissist ka and yung may narcissistic traits ka lang. Magkaiba yon. So hindi tayo pwedeng mag-judge agad-agad na, oy, ganito ka, ganyan ka. So kapag walang empathy, yun yung mahirap eh. Kaya maiisip mo na, baka may narcissistic trait siya or behavior siya. So anyways, hindi naman ako doon nag-focus. Marami pang ibang bagay na natutunan ko talaga, especially yung emotions and yung facial expressions. Sobrang hirap niya, so papakita ko na lang sa inyo guys. Ito yung mga pinagdaanan ko, yung mga period of struggles ko. What we found out that afternoon was WJ could name. Dami kong babasahin. Bakit ko to ginawa? Ang haba pa nito. Babasahin ko lahat. Oh my God, magbabasa ulit tayo. This is my favorite. Prolonged anger can indeed hinder communication and prevent effective problem solving. But by choosing to engage with empathy and social skills, even when initially frustrated, you open the door to understanding and resolution rather than letting anger create further distance or unresolved issues. Result from a series of laws that associate the observed behavior OMG, tapos na ako. Konti na lang. Kinikilig ako. So, ang grade ko sa last exam ko is 75% out of 100. Okay na yun. Ang mahalaga pasado, di ba? Sobrang hirap naman kasi talaga. Grabe. So, teary-eyed ako and sobrang kinikilig ako and happy. May mga moment na gusto ko na talaga mag-quit. Ayoko na kasi ang hirap po talaga. Pero naiisip ko, hindi, kailangan ko itong tapusin. At minsan inaatake ako ng ADHD ko na yung wala ka na ulit, gana, iba na ulit yung gusto mong gawin. Pero hindi, pinilit ko talaga siya. So, meron din talaga siyang kasamang perseverance and yung control sa sarili mo. Dapat matutunan mo din yun. I was able to recognize din yung mga tao kung nagsisinungaling ba sila o hindi. Hindi naman sobrang perfect pero may chance na nalalaman ko. Meron akong isang exam na i-share sa inyo na nahirapan talaga ako kasi sobrang hirap niya and sobrang haba niya na pinakita sa akin yung iba't ibang expression ng mukha ng tao
kung anong klaseng happy, galit, or kung ano man siya. Pero iba yung description. Halimbawa, yung picture ko, poker face lang ako na medyo masaya. Pero, dun sa description, hindi ako nakapasa ng board exam na matagal ko nang hinihintay. So, anong mas dapat mong paniwalaan? Yung picture na medyo masaya siya or yung sinabi niya na ang tagal kong hinintay to pero hindi ako nakapasa. So, syempre, maiisip mo na bakit magkaiba? Yung mukha niya masaya pero yung sinasabi niya, malungkot siya kasi nga, ang tagal niya hinintay yun. Ikaw ba naman, tagal mo naghintay tapos hindi ka lang makakapasa, di ba? So, ano yung tama? So, nalito ko, sabi ko, saan ako maniniwala? So, doon ako nahirapan talaga. And, ang tama palang sagot is yung mukha. So, ibig sabihin, there are things na we say na hindi naman pala talaga yun yung nararamdaman natin. So, wag na wag ka magtitiwala sa words. Mas magtiwala ka sa facial expressions, lalo na kung mabilisan siya. Iba yung sinasabi ng mukha, iba yung sinasabi ng dila, mas madaling paniwalaan yung mukha. Yun. Kasi may mga, basta ang hirap i-explain sa inyo guys eh. Ang hirap i-explain eh. Basta may mga studies na naaral ko na about yung linya ng mukha, yung pagtaas ng kilay, and everything yun. Naaral din natin yung facial mimicry na automatic yung pag-react ng tao. Say for example, 'di ba nag-hello siya sa'yo na big smile. Hello, 'di ba ang automatic na mafe-feel natin, "Uy, hello," mapapaganon tayo. May mga ganon. So, marami pang iba ako natutunan na hindi ko naman lahat ma-share sa inyo. So, ayun, shinare ko lang sa inyo kasi masaya ako and alam niyo naman lahat na nangyayari sa buhay ko. And I'm a believer kasi na wag mong sabihin ng isang bagay hanggat hindi pa siya natatapos or nangyayari. So, sabi ko, oo nga no, effective siya sa akin. Kasi the more na sinasabi mo yung isang bagay, parang nauudlot ba? So ako, kaya tinago ko muna siya for a long time kasi iisip ko na, mas okay kapag sinabi ko nang tapos na. At least na-accomplish ko na siya, nagawa ko na siya, and mas makakapag-focus ako dun sa bagay na yun. Wala akong ibang maririnig, wala akong ibang malalaman, yun. So, yun lang, I'm so happy na na-take ko tong course na to. Online lang naman siya. And malaking tulong siya sa akin. Hindi naman siya gamot, disclaimer lang hindi siya gamot para gumaling ka. Ito ay isang tulong lang para sa sarili mo. I did this dahil may mga motivations din ako and reasons, kaya ko siya pinush talaga. So, isa din sa pwede ko ma-share yung TT, theory. Na for example, nakakunot yung noon niya. Maiisip natin na, nakakunot yung noon niya kaya siguro siya galit. Tapos sa simulation theory naman, we understand people naman into putting into their shoes. Yung mas maiintindihan natin na yung pinagdadaanan nila. Kasi, what if ako yung ginawa ng ganun? What if nangyari sa akin yun? Ganito rin kayo mararamdaman ko. Parang ganun. So, natutunan ko din yung parang in psychology, kapag sinabi mong hiwalayan mo na yan or wag mong gawin yan, ang effect minsan sa tao is nagiging defensive siya. Kaya, lalo niyang hindi gagawin. Kahit gusto naman niyang gawin, pwedeng hindi niya gawin kasi parang magiging defensive agad siya dahil sinabi mong wag. Ganyan. Hindi ko makakatulong din to sa akin sa pag-advise ko kasi, minsan in psychology, mas okay din pala na sabihin na, for example, gusto niya nang mag-quit sa smoking kasi hindi nakakatulong yun sa health niya. Pag sinabi mo, di mag-quit ka na, tanggalin mo na yan bukas agad-agad. Di ba minsan ang effect nun, parang ganun. So, minsan pwede mo siyang sabihin in a way na, I understand naman na hindi mo yan magawa kasi nakasanayan mo na. Pero, paano yun? Hindi siya makakatulong talaga sa health mo. Ano ba yung dapat gawin? Sa tingin mo ba, okay pa yon? So, in that way, ibinibigay mo sa kanya yung desisyon na, oo nga no, una muna, mapaparealize mo sa kanya na you understand him sa pagsasabi ng, alam ko naman na gusto mong itigil. And then, pangalawa, marirealize niya na, oo nga, it's bad for my health. Yung parang binibigay mo na sa kanya yung decision making by letting him realize kung ano yung tama at mali. So actually, nagagamit ko na siya nitong mga nakaraan sa pag-a-advise ko din. So ayun lang, marami pa ako natutunan na hindi ko na talaga lahat ma-share sa inyo. So gusto ko lang i-share yung happiness ko sa inyo. Thank you so much for watching this vlog. Sana naka-inspire ako sa inyo. Sana may naitulong ako kahit paano. And don't forget to love yourself. Kapag nafe-feel mo na parang wala nang pupuntahan or wala nang pwedeng magawa, mag-pray ka lang. Yun pa rin ang best weapon. And second to that is gawa ka ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa or gawa ka ng mga bagay na makakapag-uplift sa'yo, makakapagpasaya sa'yo. And just trust yourself. Diba? Na kaya mong gawin yan. Huwag kang matakot sumubok ng mga bagay-bagay. You can do it. Yun lang. So thank you so much. Alis na kami. Naghihintay na sa akin sa labas si Mami. Thank you for watching this vlog and ingat po kayo. Stay safe. Bye!